ocean. Oh, Jesus, you alone. You breathed your life in creation. You walked among your created. Oh, Jesus, you alone. I've searched the world for a love that could fill my heart. Nothing compares to the wonder of who you are. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee, Jesus, you alone. Jesus, you alone. You shed your blood for salvation. You broke the curse for our freedom. Oh, Jesus, you alone. You rose from death with the morning. You'll come again in your glory. Oh, Jesus, you alone. Oh, Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone. Oh, worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee, Jesus, you alone. Holy, I can't help but sing holy, how my heart cries out holy, Jesus, you alone. Oh, and worthy, I lift my voice and sing worthy. Truly, it's another blessed Sunday of November to everyone. And believe it or not, nasa ika-11th month na po tayo for this year 2020. So mabilis man pong lumipas ang mga araw, ang mga linggo or buwan, pero parang ang daming nangyari at ang daming naging ganap. We experience different situation, struggles, challenges, adjustment dito sa tinatawag nating new normal in the past few months. But in spite of everything that we've been through, I believe po that the Lord never leave us nor forsake us. And as we continue this journey, let us keep the faith and never get tired of serving, worshiping, and giving praise to our one and only God. Sabi nga po sa Psalm 86 verses 8 to 10 ng NIV, among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. So He is the only reason why we live, why we worship, and why we give praise. Because there is nobody like our God. He alone is our one true God. So samahan niyo po kami ng A Blessed Voice as we sing praises para sa ating Panginoon. I'm inviting everyone to stand. At sama-sama po tayong magbigay ng papuri sa Panginoon. Medyo na-miss natin yung mga galawan moment natin. So we could stand and dance and give praises para sa ating Panginoon. Sama niyo po yung mga kasama niyo
dyan sa bahay at sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. And let's declare, there is nobody like our God. Ready? A reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you, 'cause it's a brand new day. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. Come on. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you, 'cause it's a brand new day. Come on. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. Come on, church. It's a brand new day. Come on. So I give you praise once again. It's a brand new day. So I give you praise once again. It's a brand new day. So I give you praise for the last time. It's a brand new day. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. Let's all give our praises para sa Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. And let's continue to worship Him and give all the glory sa Kanya lamang. Sabi nga dun sa susunod na kanta, He is the source of our strength, source of our hope, because He alone is our God. He alone is our Savior. He is alone our Lord at wala nang iba. So, hayaan po na maging awitin ng puso natin itong susunod na papuri natin para sa Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but these trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory.
source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains, my losses, to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ Truly, Father, You alone, O Lord. Wala na pong iba. We thank You, Lord, for being our Savior, being our Father, being the source of our strength, O God, being the source of our hope. Ano, Panginoon, na kahit anong pagkakataon ng buhay namin, Ikaw at Ikaw lamang, Panginoon, hindi po yun magbabago. Because You are our God, our only God. You are our beginning and our end. You are our Alpha and our Omega. You are our Savior, our Lord, our Father. At wala kaming ibang sasambahin, wala kaming ibang papupurihan. Walang iba sa buhay namin, sa puso namin, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Kaya ni Lord naman natili ito, Panginoon, sa kung ano
ang posisyon niyo, Panginoon, sa buhay namin. Kung sino ka, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, kung ano yung pagmamahal namin, Panginoon, para po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala. Sa kahit anong pagkakataon, Panginoon, hindi namin nahayaan na magbago, Panginoon, yung pag-ibig namin at yung pagmamahal namin sa iyo. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin, Lord, we will continue to worship you and give glory and give honor to you, Father. We thank you and we praise you, Lord. Mahal na mahal po namin kayo. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We trust in the Word alone, all for the glory of our God alone. Good morning, a blessed church. Hopefully safe po tayong lahat. Alam ko po na meron tayong banta ng bagyo ngayon. Pero sa kabila po ng bantang ito, sana po patuloy tayong manahan sa pangako ng Diyos, no, na tayo kanyang iniingatan at patuloy po nating idulog yung mga areas na direktang tatamaan nito. Tayo po ngayon ay nasa signal number 3 na. So gamitin po natin itong panimulang panalangin natin para dumulog sa Panginoon at humingi ng kanyang habag sa ganitong sitwasyon po. So manalangin po tayo mga kapatid. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Bagamat meron po kaming banta ng bagyong Rolly, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang ibang pangalan na mas tataas pa sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dalangin ko, Lord, na ang mga puso namin ay punuin mo ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, dahil ang kapayapaan namin ay hindi nakasalalay, Panginoon, sa mga nangyayari sa paligid namin. Ang kapayapaang ito, Lord, ay pinagkaloob mo sa amin, itinanim mo sa aming mga puso. Ito'y kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu. Iyon po ang igawad mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na sa kabila, Lord God, ng sitwasyong ito, kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa aming pananambahan at nawa, Panginoon, kumilos kang patuloy sa aming puso't isipan, tanggalin ng anumang alalahanin, bagabag, Panginoon, pagkatakot, nang sa gayon, Lord God, kami ay makatuon lamang, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong kagandahan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Gusto namin i-devote, Panginoon, ang moment na ito para sa iyo, pakinggan ang iyong salita. Lord, hinihiling namin na ikaw po ay mangusap. Kung wala pong inyong paggabay, Lord God, wala po kaming mauunawaan. Ikaw lamang po ang guro na aming inaasahan. At salamat, Lord, dahil sa kabila ng katotohanan na ikaw ay kataas-taasan, nagagawa mong bumaba, Panginoon. Abutin kami at makipag-usap sa amin. Thank you for spending your time with us, Lord. Thank you for loving us as your children. Lord, katagpuin mo po kami where we are at patuloy niyo po nawang tugunan ang lahat naming pangangailangan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming kanya-kanyang tahanan. Malugod ka, Panginoon, sa aming pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So hopefully wala naman po tayong problema sa audio, mga kapatid. Tayo po ay live at this point. At kunin niyo na po yung inyong mga Bibles at buksan niyo po sa Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. So babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Okay. So Acts 4:12, mga gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga gawa 4:12. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So muli, magandang umaga po, a blessed church. Katatapos lang po ng Reformation Month, no? At dalangin ko po na sa kabila ng ito'y katatapos lamang, kahapon po yung eksaktong araw
eksaktong date or petsa na ipinako ni Martin Luther yung kanyang 95 thesis, yung kanyang 95 arguments sa pintuan ng Wittenberg Church. October 31, 1517 to be exact. No? So, dalangin ko po na bagamat natapos na po yung Reformation Month, ngayon po ay sinasalubong natin ang bagong buwan. Sana po magpatuloy yung malalim nating pagkaunawa at appreciation tungkol sa ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mga reformers. At nananawagan po ako, lalong-lalo na po sa mga Christian parents. No? Sana po, Reformation na lang yung i-celebrate natin. Huwag na pong Halloween. Ang totoo po niyan, Halloween is not ng candies. No. There's more to it than that. No? Halloween is not just about candies, but also about the devil who intends to take away the spotlight away from the benefits of Reformation. So, yan po ang gusto ng kaaway, na malayo yung ating tanaw, yung ating atensyon doon sa mga gandang bagay na ginawa ng Panginoon. Lalong-lalo na po dito sa aspect ng Reformation, kung saan nabawi, na-recover yung mga mahahalagang katotohanan na itinuro ni Jesus. Pero kalaunan ay natakpan ng corruption, natakpan ng mga pagiging makasarili ng ilang mga tao. Okay? So ano na po, wag na tayong magtakutan. Ano? Kasi sa totoo lang po, isa sa mga magagandang lessons na natutunan po natin patungkol sa Reformation ay yung pagkakaroon natin ng kalayaan mula sa paggawa ng mga bagay-bagay na hindi naman natin talaga naintindihan. Ginagawa natin kasi traditionally kailangan gawin. No? Nasanay tayong sundin ang tradisyon. Pero ginagawa natin, hindi naman natin alam kung bakit natin ginagawa. So, ang pinakamagandang gawin natin ngayon, siguro I challenge you to discover what Halloween is about. I-research po ninyo kung tungkol saan yung Halloween, saan nag-originate yan, and reflect if it really deserves to be celebrated over Reformation. Okay? Pero kung ako po, sa halip na magtakutan po tayo, ang magandang gawin siguro, tuwing sasapit ang ganitong season, no? Humanap na lang po tayo ng mga cartoons o animation sa YouTube tungkol sa Reformation para turuan yung ating mga bata. It's really a choice between educating our kids or terrorizing them, 'di ba? Bakit naman natin sila i-terrorize, 'di ba? Kasi kapag natakot pa sa mga multo, a white lady at kung ano-ano pa, sige kayo, hindi kayo makaka-relax kasi laging magpapasama sa inyo yan sa CR, 'di ba? So ayaw natin na maging ganoon yung damdamin ng ating mga anak, di po ba? So far po tayo po ay nakakaapat na Reformation pillars na, di po ba? We are talking about the 5 solas. This sermon series is entitled The 5 Pillars of Reformation. So nakakaapat na haligi na po tayo. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin yung sola scriptura sa unang pag-aaral natin. Ano po yung sola scriptura? It emphasizes that the Bible alone is the source of authority for Christians. And then we talked about sola gratia, grace alone. Ang ibig sabihin nun, grace alone is the reason for our salvation. Hindi dahil tayo ay mabubuting tao, kundi dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. It is all by grace that we are saved, di ba? At yung sola fide, noong nakaraang linggo, ito po ang ating tinutukan. Ang ibig pong sabihin nito, faith alone is the means by which a sinner is justified. So ang paraan lang para tayo ay mapawalang sala ay manampalataya kay Jesus. Yun po ang tanging means, tanging kaparaanan na itinadhana ng Diyos, na itinakda ng Diyos para sa mga makasalanang tulad natin. At ngayon naman po, ang tutok natin ay nandoon sa pang-apat. Okay? And this is basically the central pillar of Reformation. Dito po nakahang yung sola gratia at sola fide. Okay? Ito po ay napakahalagang bahagi ng 5 solas. At ano po yun? Solus Christus. And it emphasizes that Jesus Christ alone is the object of our saving faith. Okay? Ang pananampalataya natin ay nakatuon lamang hindi sa kung sino-sino, hindi sa kung ano-ano, kundi kay Kristo lamang na ating Panginoon at tagapagligtas. Okay?
So gaya po ng mga nakasanayan natin ng nakaraang pag-aaral, i-familiarize po muna natin yung ilang mga Roman Catholic teachings na nagtulak sa mga reformers upang manindigan sa Solus Christus. Okay? Solus Christus. Jesus Christ alone is the object of our saving faith. Una po nating pag-usapan yung tinatawag na canonization of the saints. Canonization of the saints. Ano po ba itong canonization of the saints? Bahagi na po ng religious practices ng mga Katoliko ang pagka-canonize ng saints. Bago natin pag-usapan yung ibig sabihin ng canonization o yung canon, okay? Tukuyin muna natin kung anong ibig sabihin ng saints, at least according sa pagkakaunawa po ng mga Roman Catholics. Saints, according to the Roman Catholics, are those who have led a life of heroic virtue. Okay? So, yung mga saints daw po o mga santo ay ito po yung mga tao na namuhay ng may mataas na kapayanihan o may mataas na kabanalan. Okay? Kung mapapansin po ninyo, past tense yung led a life. Bakit po past tense yan? Kasi yung titulong saints po ay inilalaan lamang doon sa mga namayapa na. Okay? You can never be called saints, okay, unless you die. Yan po ang ibig sabihin ng saints para sa mga Roman Catholic. Pero hindi po sapat ang kabayanihan at kabutihang ipinamalas nila para agad maituring na saints. Hindi ibig sabihin nun, meron kang heroic virtue, saints ka na agad. No, they have to be canonized by the Roman Catholic Church. So yan, pag-uusapan natin. Pag sinabing canonize, it is to be officially recognized. Ito ay para ikaw ay opisyal na kilalanin ng Roman Catholic Church. Ang mga nagka-canonize po ay mga pope. Okay? Pope and bishops. Ang kahulugan po ng canon, pag sinabing canon, hindi po yan yung yung panggera na kanyon. Iba po 'yon. When we say canon sa context po ng saints, ito po ay authoritative lists. Ito po ay catalog. Ito po ay sacred list, listahan ng mga santo. So kapag ikaw ay na-canonized, you become part of that catalog or long list of saints. Pag sinabing ikaw ay na-canonized bilang saint ko, kabilang ka na ron sa listahan ng mga saints. Nagsimula po ang sistema ng canonization during the 10th century under Pope John the 15th. So kung ikaw ay kabilang na sa canon, anong mangyayari? Kasama po sa package ang pagbibigay sa iyo ng isang special day of feast bilang parangal. Kaya sa Catholic calendar, marami pong feast, di po ba? Marami pong festival dedicated to a certain saint. Okay? Pero contrary to this teaching, taliwas po sa katuroang ito, tayo pong mga evangelical Christians, we believe that the word saints refer to all true Christians. Ang original word po sa saints sa Bible ay hagios. Nang ibig sabihin ay set apart to God, ibinukod para sa Diyos. Yan. Therefore, all who receive Jesus Christ by faith is a saint. Yan po ang ating paniniwala, taliwas po sa paniniwala ng mga Roman Catholics. Lahat po ng Christians ay set apart for Jesus, set apart for God. Okay? So, biblically, being a saint is not based on our heroic virtues. Tayo po ay santo, tayo po ay saints, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi sa kabutihan ng ating tagapagligtas para sa atin. Okay? Yung ating pagiging saints ay dahil lamang po sa ginawa ni Jesus nang siya ay mapako sa krus at pinagbayaran ang mga kasalanan na dapat sana ay laan sa atin. So we are saints because we are all set apart for Him. Okay? Tayo ay ibinukod para sa Kanya. Remember, the Bible tells us na si Jesus Christ, no? Jesus Christ purchased us with His own blood. Tayo po ay binili ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo. So we are set apart for Him. Lahat ng Kristiyano po ay saints in the context of being set apart for Jesus. Okay? We have one Bible verse to support that. Actually, not just one but many, but let me share with you 1 Corinthians 1 verse 2. Ang sabi po ni Pablo,
sa unahan ng kanyang liham sa Korinto, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. So sa panuntunan po, sa pagkaunawa po ni Apostol Pablo, kapag ikaw ay sinanctify for Jesus Christ, okay? Kapag ikaw ay nananalig kay Jesus, no, kung siya ay tinuturing mong Panginoon, then you belong to that list of saints, no? You belong to the sainthood. Yan po ang ating biblical na paniniwala patungkol diyan. Okay? And I ought to remind you na ang Corinthians po ay isang Christian church na nung nagsisimula ay hindi mukhang Christian church. This is a problematic church. But the church in Corinth, as problematic as they are, okay, were regarded by the Apostle Paul as saints. Problemato po itong itong church na to. Ang dami pong disciplinary cases. Merong mga sexual immorality nagaganap doon sa mga members ng Corinth. Pero hindi iyon nakahadlang kay Pablo para i-atras yung identity nila bilang saints, being set apart for Jesus Christ. And take note, ang tinutukoy po dito ni Pablo sa kanyang liham ay mga tao, mga Kristiyano na hindi pa namamayapa during the time of writing. So ito po ay addressed para sa mga taong buhay. Okay? So they are called saints even if they're still alive. Yun po ang kaibahan na makikita natin in terms of biblical perspective. Okay? So let's go to the next discussion. At least naintindihan po natin kung ano yung tinatawag na canonization of saints sa perspective ng Roman Catholic. And I trust that before we move on, naunawaan po natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang saints biblically. Okay? Batay sa ating pinaniniwalaan bilang mga evangelical Christians. So you are a saint, not because of your own heroic virtue. You are a saint because you are set apart for Jesus Christ as a redeemed people. So yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Now let's talk about the next one, patron saints. Narinig niyo na po ba yan? Okay? Kapag ikaw ay na-canonized, once canonized, a saint becomes a patron. Okay? At ano po ba itong patron saints? According to the Catholic dictionary, patron saints are chosen as special protectors or guardians over areas of life. These areas can include occupations, illnesses, churches, countries, causes, anything that is important to us. So again, that's from Catholic Dictionary. Just go to catholic.org and you would see that definition about patron saints. Okay? So, sa Tagalog po nito, padrino. Siguro mas familiar sa atin yung salitang yan, ano? Padrino. Okay? Sa Philippine Society, meron po tayong mga tinatawag na mga padrino. Ito po yung mga tinuturing nating middlemen. Hindi po ba? Nakagamit na po ba kayo ng padrino sa inyong buhay? Okay? Meron tayong padrino system sa Philippine Society, di po ba? And these are the people who appeal in our behalf. Okay? Mga representative natin, these are people who appeal in our behalf so we could gain favor. So again, sa Philippine Society, buhay na buhay po yan, padrino system. Applicable po yan kahit sa panliligaw, hindi po ba? Halimbawa, meron kang kaibigan na close doon sa iyong crush. Sabi mo, pare, crush na crush ko yung si, ganyan eh. Pwede mo ba akong ilakad? So, you are requesting your padrino to appeal in your behalf. No? Ang kalaunan, yung naglakad, siya pa yung sinasagot. So, yan po isang example ng padrino system. Kahit po sa paghahanap ng trabaho, okay, yung tinatawag natin na backer, no? They serve as padrinos. May kakilala ko diyan, ipapasok kita. 'Di ba? So, maging sa larangan ng politika, lalo na po, no? Sikat na sikat yung padrino system. Kung minsan, ang pagkuha po ng pabor ay hindi nakasalalay sa sipag at galing ng isang tao, kundi sa impluwensyang taglay ng kanyang mga kakilala. Okay? Imbis na galingan, aasa na lang doon sa mga
kakilala nila na may influence. And the Roman Catholics believe that padrinos or patrons are still applicable in the heavenlies. So pati sa langit meron pong padrino system lumalabas, ano? To date, pumapalo na po sa mahigit 10,000 ang mga canonized saints. Ganun na po karami ang santong na canonized. Okay? Pero marami po sa mga pangalan doon sa catalog na yon ang nawala na po sa record. So hindi na po nila ma-recover. Si Pope Francis so far has canonized 893 saints. Ganyan na po karami ang na-canonized ng Catholic Church under the leadership of Pope Francis. Pinaniniwalaan po ng mga Roman Catholics na ang mga patron saints ay nagtataglay ng mas malapit na access sa Diyos dahil sa kanilang taglay na kabanalan. Okay? Dahil po dito, mas pinipili po ng marami sa kanilang panig na manalangin sa santo kaysa dumirekta sa Diyos. Yan po ang nakakalungkot. Okay? Dumako po tayo doon sa pananalangin, no? We also have what we call the Roman Catholics also hold the doctrine about intercession of the saints. Ano pong ibig sabihin ng intercession? Makikita po natin din yan sa Catholic Dictionary. The Catholic Dictionary defines intercession as entreaty in favor of another person. Okay? Hence, mediation. So, ibig sabihin, ganoon din po, yung concept ng padrino, sila po yung naglalakad. Sila po yung nagre-represent sa iyo para makakuha ka ng pabor. Okay? Ito yung mga taong humihiling ng pabor in your behalf. So, that's how the Catholic Dictionary defines intercession. Okay? Sa Tagalog po, tagapamagitan. Okay? Ayon sa kanila, nang mamayapa po ang mga saints, binigyan sila ng Diyos ng isang bagong assignment. At iyon ay ang mag-intercede para sa buong mundo. Ito ay para ipanalangin ang buong mundo. And according to the Catechism of the Catholic Church, number 2683, intercession is considered to be their most exalted service to God's plan. We can and should ask them to intercede for us and for the whole world. Okay? So, yan po ang background. Yan po ang pinanghahawakan ng mga Roman Catholics as to why they pray to the saints. Okay? Interesante rin pong malaman na may kanya-kanyang baluarte ang mga santo. Okay? Meron po silang kanya-kanyang field of assignments. Halimbawa po, nang makaranas po si Martin Luther, habang papauwi po siya sa kanilang tahanan, biglang naka-experience siya ng thunderstorm. So sobrang takot niya, tumawag po siya ng santo. And Martin Luther knows where to go, no? Sa context ng kanyang Roman Catholic understanding. Ang tinawagan niya pong santo ay si Saint Anne. Si Saint Anne po ay nanay ni Mary. Okay? Ngayon ang tanong, bakit si Saint Anne ang tinawag ni Martin Luther? Ang eksakto pong sinabi ni Martin Luther ay, help me, Saint Anne, help me, I'll be a monk. Okay? So nangako po siya, no, kung siya ay makakaligtas, papasok po siya sa monastery. Okay? Ngayon, balik po tayo sa tanong, bakit si Saint Anne ang tinawagan ni Martin Luther? Kasi po, siya ang tinuturing na patron saint for storms. He is the patron of storms. Yan po ang dahilan. Kamakailan, siguro nabalitaan po ninyo, meron pong isang Italian teenager na na-beatify si Pope Francis by the name of Carlo Acutis. Okay? Pero nasa beatified stage pa lang. Pag sinabi pong beatification o yung beatified, ibig sabihin nun, candidate pa lang siya sa sainthood. Hindi pa siya saint. Pero siya po ay kino-consider na maging saint someday. Meron pang pagdadaan ng mga proseso para dyan. So canonization po is the final process. So at this point, hindi pa yata nakakanonize si Carlo Acutis. May mga nagsasabi po na kandidato si Carlo bilang patron saint of the internet. Ayan. So meron na tayong mapagsusumbungan kapag mabagal ang wifi. Okay? So ayan, si Carlo Acutis.
At ito po ang dahilan mga kapatid kung bakit nananalangin ang mga Katoliko sa mga saints. Kaakibat ito ng maling paniniwala na may mas malapit na access ang mga saints sa trono ng Diyos kaysa sa atin na naririto sa lupa. Okay? Sa kabila po ng pagiging evident ng practice na ito, mayroon pa rin mga magsasabi na hindi naman daw sila sa santo na direktang nananalangin. No? Kundi hinihiling lang nila ang mga ito na ipanalangin sila. So, point po nila, I'm not praying to the saints, I'm asking them to pray for me or to pray with me. Yun yung kanilang reasoning about it. Pero alam naman po natin na hindi yung totoo, no? In fact, here's what the two famous Catholic prayers hold. Meron po silang dalawang panalangin. At tingnan po natin kung anong nilalaman nito. Una po yung tinatawag nating the Memorare. Ang sabi po sa content ng prayer na ito, remember, most loving Virgin Mary, never was it heard that anyone who turned to you for help was left unaided. I run to your protection, for you are my mother. So kapag inanalyze po natin, kapag sinuri natin ang panalangin ito, hindi mo makikita na ang nananalangin ay nananalangin sa Diyos direkta, no? So ang nakikita nilang source ng tulong ay walang iba kundi si Mary, no? I run to your protection. And this is not the only prayer that implies that idea. We also have what we call the Hail Holy Queen, no? Ang sabi po dito sa prayer na ito, Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. Kung matatandaan po ninyo, Jesus Christ claims to be the way, the truth, and the life. But here, Mary is hailed to be the life, our sweetness, and our hope. So Mary is the hope in this context, no? Sabi pa, to you we cry. To whom? To Mary, not to God, no? But to you we cry, the children of Eve. To you we send up our sighs, mourning and weeping in this land of exile. Turn then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us. Lead us home at last. So makikita po natin dito sa mga panalangin ito, hindi lang nananalangin, hindi lang hinihiling si Mary na sila ay ipanalangin o makipanalangin sa kanila. Bagkus sila po ay nananalangin direkta kay Mary at hindi sa Diyos. Okay? So clearly, they're not just asking Mary to pray for them, but looks to her as the source of help and protection. Kaya lang, Blessed Church, hindi po tayo inuutusan ng Diyos na manalangin o humingi ng tulong sa mga Kristiyanong pumanaw na. Bakit po? Ang good news is we were given direct access to His throne by the blood of Jesus. Meron po tayong direct access sa Diyos na hindi na po natin kailangang dumaan sa kung sino-sino man, sa mga padrino natin para dinggin ng Panginoon. In fact, yan po ay ni-record ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Sa Hebrews 4:16, ito po ang makikita natin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4:16. Okay? So, ang sinasabi sa atin ng Biblia, dumirekta ka na sa throne of grace, no? With confidence. Bakit with confidence, no? Is that confidence sa ating kabanalan, sa ating kabutihan? No. Wala po tayong maasahan sa ating sariling kabutihan at kabanalan kasi lahat po tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Bible. Okay? And that principle includes even Mary, even the Apostle Paul, even the Apostle Peter. Wala pong isa man sa atin ang karapat-dapat lumapit sa trono ng Diyos. But we are given that access, free access, direct access to the throne of grace. Okay? And we are asked, we are mandated to enter that, to access that throne of grace with confidence. Confidence to whom? Confidence to what Christ has done in our behalf. Okay? Kaya tayo makakalapit sa trono ng Diyos. Kaya tayo pinapakinggan ng Diyos at tayo nananalangin, hindi dahil sa ating mga heroic virtue, hindi dahil sa ating mga sariling kabutihan, okay? Kundi dahil
sa kabutihan ni Kristo dahil sa kanyang finished work at the cross for us. Doon po nakasalalay ang ating confidence. Natutuwa po ba kayo na merong ganitong talata na magsasabi sa inyo, hindi mo na kailangang dumaan kung kani-kanino, you have free access to me for as long as you are in Christ. So bilang paglilinaw mga kapatid, siguro may mga nagtatanong sa inyo, anong pagkakaiba ng intercession of the saints doon sa intercession na ginagawa natin sa isa't isa? Di po ba? Tayo po nananalangin para sa isa't isa, ipinapanalangin natin ang isa't isa. Ang tawag din po doon ay intercession. Okay? Pero may malaking pagkakaiba po ang intercession of the departed saints, yung mga namayapa na, sa intercessory prayers na isinasagawa natin para sa isa't isa bilang mga Kristiyanong nabubuhay pa. Una po, may biblical basis ang pananalangin natin. Talaga namang inuutusan tayo ng Bible na ipanalangin ng isa't isa bilang mga buhay na magkakapatid. Hindi po ba? Samantalang yung pananalangin po sa mga santo, okay, sa mga patron saints, ay wala pong biblical na batayan. Okay? Yun po ang isang napakahalagang distinction or difference between that. Nauunawaan po, maging ni Apostle Paul, na ang ministry niya para sa mga buhay ay magwawakas as soon as he goes to God's kingdom. Kapag tayo po ay nakagraduate na sa mundong ito at pumunta na sa kaharian ng ating Diyos, yung ating concerns ay wala na po dito sa earthly life na ito. We will never be involved any longer doon sa mga nagaganap dito sa ating sa ating mundo, no? Meron po tayong ibang assignment. Okay? Definitely that is to worship the King of Kings, the Lord of Lords in his kingdom, to be with him forever and ever. I do not know what goes on there in heaven exactly, specifically. We do not know the details. Kaya nga nakaka-excite na tayo ay dumako na roon, gaano kasaya doon sa lugar na iyon. But definitely, the Bible tells us na doon sa lugar na iyon, wala na pong grief. Wala na pong pamimighati. Di po ba? So, ano sa palagay niyo mangyayari kung tayo ay magkakaroon ng pakialam sa earthly state na kasalukuyan nating kinalalagyan, di ba? That will only cause us grief. But then mga kapatid, our focus in heaven is no longer earthly concerns, but the concerns of God, no? But the worship of the one true God in heaven. And even the Apostle Paul understands that. Sabi niya po sa Philippians 1:23 and 34, sabi niya, sige, buksan niyo po kasi nakalimutan ko pong ilagay sa slides natin. Pero again, Philippians 1, verses 23 and 24, ang sabi po ni Pablo, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is far better indeed, but it is more necessary for you that I remain in the body. So ang sabi po ni Pablo, I'm torn between the two. Ako ay napapagitnaan ng dalawang desisyon. Gusto ko nang dumako kay Kristo, gusto ko nang pumunta kay Kristo na mas mainam. Kaya lang mas maganda, mas kapakipakinabang sa inyo kung ako ay mananatili pa. Ibig sabihin, meron pang misyon si Pablo, ibig sabihin, meron pa akong dapat gawin para sa inyo, so I would rather stay. I would rather remain in the body. But here, Paul implies na as soon as he goes off from this world, no? Ang kanyang focus ay wala na doon sa pagtulong sa atin bilang mga nabubuhay pa, no? So the Apostle Paul understands that his ministry ends as soon as he goes to the kingdom of God. Kahit nga po si Prophet Samuel, nang siya ay ipatawag po ni King Saul, si King Saul po ay namroblema sa kanyang buhay at gumamit po ng isang witch para tawagin ang kaluluwa ni Propetang Samuel. Alam niyo po kung anong naging reaksyon ni Prophet Samuel? Hindi po siya natuwa. Okay? Nainis po siya. At ito po ang sabi niya eksakto sa 1 Samuel 28:15. Wala po sa slide, so you may open your Bible. 1 Samuel 28:15. Ang sabi po ni Prophet Samuel, "Why have you disturbed me by calling me back?" Samuel asked Saul. Okay? So, hindi gusto ni Samuel na siya ay naistorbo
no, na siya itatawagan at hihinga ng tulong, no? Ang sabi ni Prophet Samuel, istorbo ka, iniistorbo mo ko. Okay? So nakikita po natin, we believe that intercession of the saints is not biblical. Okay? So that's something that we do not uphold as evangelical Christians. Ngayon, dumako po tayo dun sa ating focus ngayon. Ano po bang ibig sabihin ng solus Christus? Okay? Pag sinabing natin solus, alam natin ano sola? Alone. Okay? Christ alone. Siguro nagtataka kayo bakit hindi sola Christa, no? Depende po kasi yan dun sa gender type ng salita na ginagamit, no? So, solus Christus. What is this about? Bilang pagtaliwas po doon sa idolatrous system ng Roman Catholic Church, binigyang diin po ng mga reformers ang katotohanan na kay Jesus lamang makakasumpong ng kaligtasan. Now, hindi na kailangan natin ng tagapamagitan, kaya ang tanging tagapamagitan lang sa Diyos at sa tao ay walang iba kundi si Jesus. Yan po ang ibig sabihin ng solus Christus. Okay? Now, if grace is the basis and faith is the means of salvation, then Christ alone is the object of that faith. Alam niyo po ba lahat ng tao merong faith, merong pananampalataya, okay? Ang mga atheists, ang pananampalataya nila usually ay doon sa let's say science, no? Of course, we also believe in science, pero hindi natin nilalagak ang buo nating pananalig sa siyensya, hindi po ba? Merong mga tao ay nilalagak ang kanilang pananampalataya kay Buddha, kay Confucius, kay Muhammad, kay Allah, no? So, tayo po ay may pananampalataya, pero ang object ng ating pananampalataya, ang tuon ng ating pananampalataya, okay, ay walang iba kundi si Kristo. Okay? Sa Kanya lamang po tayo naglalagak ng pananalig, lalong-lalo na po sa usapin ng kaligtasan. So, sola gratia, yung by grace alone, answers the why of salvation. Bakit tayo naligtas? Ang sinasabi sa atin ng Bible, you are saved because God is gracious. Okay? It is by God's grace. Not because you are good, not because of your works, not because of your church membership. Ang sinasabi sa atin ng sola gratia, you are saved because God is gracious enough to save you. Pag sinabing sola fide, ang sinasagot naman nito ay yung how. So paano tayo maliligtas? Ang sabi sa atin ng Bible, you are justified through faith alone. Okay? Manampalataya, manalig. So ang sinasagot naman po ng solus Christus ay kung sino. It answers the who. Who is the Savior? Okay? Who must be the object of our faith? That's none other than Jesus Christ. So naunawaan po natin yung pagkakaiba ng tatlong yan, ano? So this is the part where the reformers say, it's all about Jesus. So yan ang sigaw ng Reformation, na si Jesus lamang ang nagtataglay ng kaligtasan na aking kinakailangan. So i-summarize po natin yan, Christ alone means that Jesus is the only object of faith that leads to salvation and the only mediator, siya lang po ang tagapamagitan between God and the believer. So gusto ko lang pong linawin mga kapatid na hindi natin itinatanggi hindi itinatanggi ng mga Roman Catholics na si Jesus ay tagapagligtas. Okay? That is a misrepresentation. We don't want to do that. Kahit po tumataliwas tayo sa maraming paniniwala nila, no? Hindi maganda na sila ay imi-misrepresent natin. Hindi po nila tinuturo na hindi si Jesus ang tagapagligtas. No. They believe in Jesus Christ as Savior. Okay? Pero by implication, hindi rin po nila tinatanggap na si Jesus lamang ang kailangan para maligtas. Naintindihan po natin? So Jesus Christ is a Savior, no? But He's not everything that we would ever need. Many passages from their catechism reflects this idea. Okay? Silipin po natin yung kanilang mga katuruan. Yan. Yung CCC, ang ibig po sabihin yan, Catechism of the Catholic Church. So sa kanila pong document number 816, ang sabi po,
For it is through Christ's Catholic Church alone, which is the universal hope towards salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. So, ang makikita po, sorry po, makalimutan ko i-show sa slides. Again, ang sabi po sa Catechism number 816, for it is through Christ's Catholic Church alone, which is the universal hope towards salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. So, ang kaligtasan daw po ay masusumpungan lamang sa iglesyang itinatag ni Kristo. Okay? So, this is not directly telling us that it is through Christ alone. Ang sinasabi dito, it is through Christ's Catholic Church alone. Di po ba? And another statement from their Catechism, number 982, ang sabi, there is no offense, however serious, that the Church cannot forgive. So, who grants forgiveness? So, no longer Christ in this stage, no? Parang gano'n na implication, no? But it is Christ through the church, okay, that a sinner is forgiven. So, yan po ang sinasabi ng Catechism number 982. So, it is the church that forgives. Diba? So, instruments of Christ is the church to grant forgiveness. That's the idea. Catechism number 986, ang sabi, the church possesses the power to forgive the sins of the baptized and exercises it through bishops and priests, normally in the sacrament of penance. So kung gusto mo ng kapatawaran, you have to go through the church. You have to go through baptism. You have to go through the bishops and priests. You have to perform the sacrament of penance na pinagtuunan po natin ng malalimang pag-aaral ng mga nakaraang linggo. Okay? So naintindihan po natin kung ano ang paniniwala ng mga Catholic. Let's add to that sa Catechism number 987, ang sabi po nila, in the forgiveness of sins, both priests and sacraments are instruments through which our Lord Jesus Christ, the only author and liberal giver of salvation, wills to use in order to efface our sins. Pag sinabing efface, eradicate or remove, okay? In order to remove our sins and give us the grace of justification. So ang sinasabi ditong idea, Jesus Christ grants forgiveness, yes. Jesus Christ justifies, yes. Jesus Christ saves, yes. But it is through the priests, it is through the sacraments. Yun yung kanyang instrumento para igawad ang kaligtasan, kapatawaran. Okay? Yes, Jesus Christ removes our sins, but it is through the church. It is through the mediation of priests and sacraments. Okay? In another okay. Now, ang ibig po sabihin nito, the Roman Catholics ibig sabihin po nito, the Roman Catholics proclaim that salvation is Jesus Christ, is in Jesus Christ. No, let's not make mistakes about it. Ina-acknowledge po nila that salvation is through Jesus Christ, but not Jesus Christ alone. Jesus Christ and ang salitang ginamit nila ron in Latin is et, yung et, no? Jesus Christ and what? Jesus Christ and church membership, Jesus Christ and good works, Jesus Christ and baptism, Jesus Christ and indulgences, Jesus Christ and the treasury of merit, Jesus Christ and the Mass, Jesus Christ and the confession, Jesus Christ and purgatory, Jesus Christ and marriage, Jesus Christ and prayers to the saints, Jesus Christ and last rites. Alam niyo po yung last rites? Ito po yung meron pong tatlo yan, yung Viaticum, ito po yung Holy Communion, na kapag papanaw ng isang tao, naghihingalo na, ina-administer po yan ng kanilang priests to someone who is already dying. Yung ritual prayers of commendation para sa mga naghihingalo, tsaka yung pananalangin para sa mga patay. Yan po yung tinatawag nating last rites. No? So, the Roman Catholic believe that Jesus Christ is not sufficient to be saved. It is Jesus Christ and something else. Okay? Taliwas po dito mga kapatid bilang mga tagasunod ni Kristo na nananahan
sa salita ng Diyos. Hindi sa church, hindi sa mga sacraments, hindi sa ating good works, hindi sa kahit sino mang santo ang ating pananalig. Okay? Our faith is placed on the person of Jesus Christ alone. Kung sino siya, no? And in His finished work on the cross, kung ano ang kanyang ginawa. Doon po nakatuon ang ating pananampalataya. So yan pong ibig sabihin ng Solus Christus, mga kapatid. Dako po tayo sa ating main text, Acts 4:12. Ituon po natin ang usapin sa isang talata na sumusuporta sa Solus Christus o in Christ alone. And we are going to use Stephen Lawson's outline for this. Okay, namely, the priority of salvation. The priority of salvation, the exclusivity of salvation, and the necessity of salvation. Bago po pumasok ang series natin on the Reformation, di po ba, ang tinatalakay po natin ay yung Book of Acts. So, medyo tatalon po na tayo ng kaunti dito sa Acts chapter 4 verse 12. We are actually scheduled to talk about Acts chapter 3. Pero bigyan ko lang po kayo ng mabilisang background about our main text today. Matapos pong pagalingin ni Pedro sa tulong ng Diyos ang isang pulubing pilay na nandoon po sa Beautiful Gate, okay, o gate called Beautiful. Nagkaroon na naman po siya ng pagkakataon na mangaral. Okay? The Apostle Peter took another remarkable opportunity to preach the gospel. Okay? So, napagaling niya sa tulong ng Panginoon, of course, sa kapangyarihan ng Panginoon. Gumaling po yung pulubing pilay at marami pong namangha sa himalang ito. The Apostle Peter, filled with the Spirit, publicly proclaimed the gospel of Christ to people. Okay? At mahigit kumulang po, sabi sa atin sa Acts chapter 4 verse 4, mahigit kumulang sa 5,000 katao ang nagsuko ng buhay kay Jesus dahil po sa pangangaral na iyon. So bagamat maraming naging Christians noong mga time na yon, maraming natuwa, meron din naman po mga nainis. Meron ding mga bashers. May mga tao naman na hindi natuwa. Ganun po talaga ang buhay. May mga matutuwa, meron mga hindi matutuwa. Okay? Hindi po ito nagustuhan ng mga religious leaders during the Apostle Peter's time. Lalo na po ng mga Sadducees. Yung mga Sadducees, counterpart po yan ng mga Pharisees. Hindi po sila naniniwala sa doktrina ng resurrection. Pero remember, while the Apostle Peter proclaims the gospel, kasama roon yung muling pagkabuhay ni Jesus. Yun po ang makikita nating content ng kanyang pangangaral na si Jesus ay muling nabuhay. Bilang patunay na siya ay totoong Diyos at tagapagligtas. Dahil dito, ipinahuli po ng mga religious leaders sina Peter and John upang litisin. Sa Acts chapter 4 verse 12, makikita po natin ito po ay bahagi ng mga matatapang na pahayag na binitawan ni Apostle Peter sa harap po ng mga religious leaders na ito. Okay? So pag-usapan po natin yung Acts 4 verse 12. Una, ang sabi po ni Apostle Peter, and there is salvation. Putulin mo natin dyan. Okay? And there is salvation. Mga kapatid, ano po sa palagay ninyo ang pinakamataas na pangangailangan ng tao? Is it financial? Is it physical? Is it political? Relational? Social? Or cultural? Ang totoo po niyan, kapatid, our greatest need is spiritual. Okay? Kaya maganda po na kapag tayo nagkakawang gawa, kapag tayo po ay namimigay ng ating mga tulong, at yung ating binibigyan ay hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo, mahalaga po na gamitin natin yung ating tulong para sabihin, para ikwento kung gaano kabuti si Jesus. Na hindi niya lang tinutugunan yung ating physical na pangangailangan, pero tinutugunan niya rin yung pinakamatindi, pinakamaigting, at pinakamataas nating pangangailangan. At yun po ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. The salvation of our souls. That is our greatest need, mga kapatid. Sa talatang ito, ipinahayag po ni Peter na ang kaligtasang kinakailangan natin, higit sa lahat, ay naihanda na. It has been accomplished and offered to people when he said, there is salvation. So hindi po sinabi ni Pedro, there will be salvation if
if you complete a list of religious acts, kapag ikaw ay nagsagawa ng mga mabubuting bagay, no, hindi po ganoon ang sinabi. Hindi niya sinabing there will be salvation. Ang sabi niya, there is salvation. Okay? There is salvation prepared already, provided, offered already. Okay? Hindi rin po sinabi ni Apostle Peter na there may be salvation if you do enough good works, no? Hindi po 'yun ang kanyang sinabi. 'Di ba? Ang pahayag po ni Pedro, there is salvation. Ibig sabihin, it has already been accomplished and provided, and Peter proclaimed the greatest news ever. There is salvation. Yan po ang pinakamagandang balita na maririnig ng isang tao na merong kaligtasan. Okay? Nangangahulugan po ng dalawang bagay ang salitang salvation. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabing salvation? Meron po itong negative component at positive component. The negative component po nito, pag sinabing salvation, it is to be saved from something. Ang kaligtasan po ay tumutukoy sa kaligtasan mula sa ano? Mula sa impending judgment, mula sa nakaambang na panganib, mula sa nakaambang na paghatol sa atin. Okay? And then you may ask, bakit may kapahamakan kung ang Diyos ay maibigin, kung ang Diyos ay maawain, mahabagin, kung ang Diyos ay mabuti, bakit mayroong kapahamakan? Kapatid, several Bible texts explains this the answer to that question. Isa-isahin po natin yan. Sa Psalm 5 verses 5 and 6, ang sabi, for the Lord hate all who do evil. Okay? Hate all do evil and detests murderers and deceivers. Contrary dun sa ating nakasanayan that God loves the sinner, hates the sin but loves the sinner. What we see in the Bible is different. Psalm chapter 5 verses 5 and 6 tells us, He hates all who do evil. He detests murderers and deceivers. Sa Psalm chapter 7 verse 11, ang sabi, God is an honest judge. He is angry with the wicked every day. And in Psalm chapter 11 verse 5, ang sabi, the Lord examines both the righteous and the wicked. He hates those who love violence. Naintindihan po natin? So it appears to me biblically that God does not only hate the sin. The Bible explicitly tells us that He hates the sinners as well. That's what we see in Psalms. Ano po? Mahirap i-contest, di po ba? Bakit ganon? Okay? Bakit merong kapahamakan? Let's still answer that question. God's perfect righteousness and justice demand that no sin be left unpunished. Kapag sinabi natin God is good, okay? Ang ibig sabihin ng He is purely good and He cannot stand sin. He cannot stand evil. Kaya lahat ng dumi, lahat ng kamalian, lahat ng kasalanan ay kinakailangang pagbayaran. His holiness, His pure goodness demands that every sin be punished. Diyan po nanggagaling ang konteksto ng kapahamakang naghihintay sa atin bilang mga makasalanan. So anong ibig sabihin nito? We need to be saved from what? We actually need to be saved from God's wrath towards evil. Walang palalagpasin ng Panginoon na kasalanan. Every sin must be punished. That's what the holiness of God demands. That's the negative component. Let's talk about the positive component. Pag sinabing salvation, it is not only to be saved from God's wrath, from the impending judgment, it is also to be saved for something or unto something. Dito na pumapasok yung konteksto ng hagios o ng saints, no? Being set apart for something. And in our case, we are very blessed as children of God. Tayo po ay sinet apart. Tayo po ay niligtas para sa Diyos. Okay? So it is to be saved for something or unto something. Sa madaling salita, iniligtas po tayo sa kapahamakan upang magkaroon
ng magandang kaugnayan sa Diyos. We are saved from the impending judgment and saved also unto God. We are saved for Jesus. We are saved for God. So kailangan po nating maligtas mula sa isang Diyos na nagngangalit sa kasalanan. At walang ibang makapagliligtas sa atin kundi mismong ang Diyos din. Okay? Intindihan po natin mga kapatid. We are saved from God's wrath and at the same time, we are saved unto God. So that's the priority of salvation. Number 2, let's talk about the exclusivity of salvation. Exclusive. Okay? The exclusivity of salvation. Ang sabi po sa text, in no one else. For there is no other name under heaven given among men. So ano pong ibig sabihin nito? Una, ipinahayag po ni Peter na naihanda na ang kaligtasang kinakailangan ng tao. There is salvation. Ngayon naman po, itinuon po ni Peter ang kanyang pahayag sa kung kanino ito matatagpuan. Kung kanino lamang ito matatagpuan. That's what separates us from the Catholic belief. No? We do not believe in Jesus and something else. We only believe that Jesus is the only source of salvation. Okay? Ang sabi ni Peter, there is salvation in no one else. There is salvation in no other person. Hindi tayo maililigtas ng ating mga church memberships, good works, at padrinos. Hindi po tayo maililigtas ni Abraham, ni Moises, ni Apostol Pablo. Hindi tayo maililigtas ni Buddha, ni Hare Krishna, ni Allah, ni Muhammad, ni Confucius, ni Pope, at kung sino-sino pa. Only one name is necessary for our salvation. At ipinaliwanag po ni Peter sa verse 10 kung sino itong no other name. Sino ang tinutukoy niya rito? We have verse 10 ang sabi, let it be known to all of you, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him, this man is standing before you well. Okay? Ang sinasabi ni Pedro, ang nagpagaling dito sa pilay na ito, hindi talaga ako. Ang nagpagaling dito ay si Jesus Christ of Nazareth. Okay? Let it be known to all of you that name. And at the same time, the Apostle Peter tells them, there is no salvation in no one else. Okay? That name pertains to the name of Jesus Christ. Salvation is found in no other name but Christ. Okay? So Jesus Christ is God's one and only provision for the salvation of sinful people like you and I. Okay? Bakit po kaya? Bakit kaya kay Kristo lamang tayo pwedeng manahan? Bakit kaya kay Kristo lang matatagpuan ang kaligtasan? Why? Because Christ alone has been born of a virgin. Therefore, wala po siyang bahid ng kasalanan na dumadaloy sa ating mga dugo mula sa ating unang mga magulang. Okay? Hindi po siya nabahiran ng original sin. Christ alone has been born of a virgin. Christ alone has kept the law perfectly. Christ alone was crucified in our behalf. Christ alone has satisfied God's wrath towards sin. Christ alone has reconciled us to God. Christ alone has been raised from the dead. Christ alone is seated at the right hand of God. So naintindihan po natin mga kapatid, this is why salvation is exclusively found in Christ alone. In no other name but Christ alone. Dumako po tayo sa huling bahagi. By which we must be saved. By which we must be saved. The necessity of salvation. Yung salitang we dito na ginamit po ni Pedro ay tumutukoy sa mga taong kinakausap niya noong mga pagkakataon na siya po ay nililitis
He was addressing the Sanhedrin. Okay? Mga religious experts of his day. Okay? Ito po yung mga taong sa ulado ang kasulatan. These are brilliant minds of his generation. Ito po ang mga taong hindi pa dadaig kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan. Kaya kung paramihan lang po ng alam sa kasulatan, okay, kung paigtingan ng religiosity ang batayan para maligtas, sure win na po itong mga religious leaders na ito. Sure win na ang Sanhedrin. Sure win ang mga Pharisees and scribes and Sadducees. Ano pong laban natin sa mga Pharisees and scribes pagdating sa kabanalan, pagdating sa pagsunod sa kautusan? Kahit nga po si Jesus, ang sabi niya sa Matthew 5:20, "But I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." So sinasabi ni Jesus, kung hindi nyo rin lang kayang lagpasan ang kabanalan, okay, at ang pagiging religious ng mga religious leaders na ito, siguradong hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? By the way, Jesus Christ is not giving guarantee na itong mga Pharisees na ito ay maliligtas dahil sa kanilang sariling pagpupunyagi pagdating sa kabanalan at pagsunod sa kautusan. Ang sinasabi lang ni Jesus sa talatang ito, no, na ang kingdom of heaven is not cheap. Okay? Hindi lang basta-basta nagpapapasok ng tao sa kaharian ng Diyos, no? We must exceed the religiosity of these Pharisees. Ang sinasabi ni Jesus, our entrance into heaven demands perfection. That's the idea in that text. Yet still, Peter tells these Pharisees, these scribes, these Sadducees, the Sanhedrin, na? Ang sabi niya, we must be saved. It includes the best of them. Kahit ikaw pa ang pinaka-religious na tao sa daigdig, this includes you. You must be saved. Kailangan mo pa rin ng kaligtasan. Your salvation is not automatically granted to you because of your holiness. Ang pinakamahalagang pangangailangan natin ay ang kaligtasan. That is the necessity. Okay? At hindi ito mabibigyang tugon ninuman at ng kahit anuman maliban kay Jesus. Ang sabi po sa 1 Timothy 2:5, "For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, and that pertains to none other than the man, Christ Jesus." Siya lang po ang tagapamagitan. Siya lang po ang tulay, no, na pwede nating asahan when it comes to our relationship with God. At hindi lang po yan, even in Titus 3 verse 5, ang sabi, He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us new birth and new life through the Holy Spirit. Okay? This pertains to no other name but the name of Jesus Christ. Okay? So ano pong sinasabi sa ating mga pinag-uusapan, mga kapatid? Wala po tayong ibang pwedeng panaligan maliban kay Jesus. Hindi tayo kayang iligtas ng kahit anumang mabubuting gawa natin, hindi ng ating pagsunod, hindi ng ating sariling performance. Okay? As much as obedience to God is necessary para patunayan ang ating kaligtasan, ibig sabihin, ito po'y ebidensya, ito po'y bunga ng ating kaligtasan, pero our good works is never necessary for salvation. Okay? It is never a requirement for salvation. Okay? We are saved by grace through faith in Christ alone. Solus Christus. Gusto ko pong wakasan ng ating usapin o ating pag-aaral sa isang pahayag na binitawan po ni Martin Luther. Ang sabi niya, I must listen to the gospel. It tells me not what I must do, but what Jesus Christ, the Son of God, has done for me. That's the essence of the gospel. Kapag po ipinapahayag po natin ang ebanghelyo sa ibang tao, ang ating pinagtutuunan po ng atensyon ay kung ano ang ginawa ni Kristo
para sa ating kaligtasan. Kung paanong siya ay nagkatawang tao, namuhay kasama natin, kinutya, pinahirapan, tinorture, pinako at namatay, muling nabuhay para sa atin. Yan po ang content ng gospel, mga kapatid. Okay? Kung paanong ang Diyos sa kabila ng kanyang kataas-taasang estado ay pinili na iligtas ang pinakamababang nilalang tulad natin, ng mga makasalanang tulad natin. Martin Luther would choose to talk about the gospel than to talk about what he can do to attain salvation. We can never attain salvation on our own, mga kapatid. And that's basically the essence of Solus Christus. Tumugon po tayo sa Panginoon sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Kilala po namin na wala po kaming karapatan na lumapit sa iyo. Wala po kami, Panginoon, may pagmamalaki. Kami po'y makasalanan. Kami po'y galing sa alabok. Kami po'y marumi, Panginoon. At sa araw-araw, Panginoon, gumagawa kami ng mga bagay na hindi mo ninanais. Ng mga bagay, Lord, na kinasusuklaman mo, Panginoon. Walang isa man sa amin ng matuwid, Panginoon. Walang isa man sa amin ng karapat-dapat sa iyong kaharian. Ikaw ay galit sa makasalanan. Pero sa kabila nito, Panginoon, pinili mo, Panginoon, na mahabag sa makasalanan. Inawat mo sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuko ng iyong tanging anak na si Jesus. Tanging tagapagligtas, ang tanging Diyos at tagapagligtas na aming kinakailangan. Thank you, Lord God, for loving us. Thank you for choosing to grant us mercy and grace. Para kami, Panginoon, ay mailayo sa nakaambang, nakapahamakan para sa mga makasalanan. Lord, we acknowledge, Lord God, that this is all because of Christ. Not because we are good, not because we are performing well, not because of anything that we do, Lord. We thank you for this grace. We thank you for this love, Lord God. Salamat po, Panginoon, that in Christ we are saved, and in Him alone. Tulungan niyo po kami, Lord God, na palagi itong maalala sa aming buhay. Alalahanan niyo po kami, Panginoon, na hindi na namin kailangan magpunyagi para sa aming kaligtasan. Dahil ito'y iginawad na ni Kristo sa amin. When He died 2,000 years ago. When He took all the punishment for sins in our behalf. When our sins have been judged in His body. Thank you, Lord God, because we are not only saved from your wrath, we are also saved unto you. We are also set apart for you, Lord. Kaya Panginoon, gamitin niyo po ang aming buhay. Gamitin niyo po ang bibig na ito para kay Kristo. Gamitin niyo po ang buhay na ito para kay Kristo lamang. Magbigay nawa kami ng kalwalhatian sa iisang pangalan lamang. Lord, give us the capacity, desire to share this gospel to our loved ones and friends. Ang sa gayon, Panginoon, maituon ang kanilang pananalig sa nag-iisang karapat-dapat. We thank you for this beautiful doctrine of Solus Christus that has been recovered through your acts in the Reformation. We give you glory and praise, Jesus. Amen.
He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights so low, what depths of peace, when fears are still, when strife cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith, His gift alone and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. And Him was slain, here in the dead of night shall live. It's bodily, light of the world, my darkness then. Then bursting forth in glorious day, upon the grave He rose again. And as He stays in victory, since first is lost, His grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, most king of man, can ever pluck me from His hand. Till He returns, will calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagtanggap ng pagpapala, bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala na nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.
Stay lang po kayo sa mga ilang mga halagang announcements. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up, whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who sings in our endless praise. Rising up to you. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free.